natin kay Harry Roque po, mga kababayan. Bago tayo pumunta kay Alan Peter Cayetano. Kasi po dito, mga bossing, no? Ito sandali, pakita ko na sa inyo yung kay Harry Roque. Kasi dito, mga kababayan, kumakalat po sa social... Naku, sandali. Bakit naman bangaw agad yung nandito? Sandali, alisin nga muna natin. No, alisin muna natin. Ito, kumakalat sa social media, mga kababayan, ito pong pinost ni Madam Bruja. Ano? Yung post po ni Madam Bruja, mga bossing chipamo, sir, may usa. Naku, mukhang madadagdagan yung talong at okra natin. Madadagdagan ho yata ng sausage, mga bossing. Ayan, meron sausage. Mahilig sa Sino ba yung mga politiko na tingin ninyo? Obi Osias, sino yung sa tingin nyo yung mga politikong mahilig doon sa mga sausage? Ha? Tingin ko madami-dami ho yan, mga bossing. Sausage, yung talagang kain, no? Lamon talaga, yung pagkain, hindi kung ano yung iniisip ninyo. Pero kung kay Baste at kay Roque, hindi ko kayo masisisi. Kung ganyan ang iisipin ninyo, mahilig sa sausage, yung dalawa. Biruin mo ba naman, si Alan Bakla. Dahan naman kayo sa mga comment. No, sabagay, wala naman apelido, no? Hindi ko kayo masisisi kung sabihin ninyo na si Baste Duterte mahilig din sa sausage. Biruin mo ba naman, ha? Yung nagpapaliwanag ka pa, Boss Mark, kailangan no? Biruin nyo naman. Ang sabi, si Ma'am BG Badjola, talagang nangunguna kapag ganito yung mga komentuhan at ganito yung mga wala bang putlong? Ay, naku po. Tingin ko doon sa pupuntahan ni Buloyski sa Estados Unidos, sa Los Angeles po. Nako, maraming putlong po doon. California, madaming mga doon. Madaming mga peryahan no? Madaming mga theme park po, Diba? Siyempre, mga nagtitinda ng mga putlong-putlong doon. Subway, sandwich. Grabe kayo. Hindi pa tayo nag-uumpisa. 6 na minuto pa lang tayo nag-uumpisa. Ang dami na tumatakbo sa isip nyo. Eto, hindi talaga ito papahuli. Si Ma'am Aba, sabi ni Ma'am Aba, Vienna sausage lang. Sino naman yung Vienna sausage? Si Roque? Hindi ko kayo masisisi kung bakit ganyan yung mga komento nyo. Lalo na kay Baste Duterte, biruin mo ba naman, sabi ni Baste Duterte, nakagano pa, doon sa gitna ng kanyang, kung anong katarantaduhan yung pinaggagawa nila. Ulo lang ni Bongbong Marcos. Ang gusto Ulo lang ni Bongbong Marcos. Ang gusto natin. Nakaganon pa. Tapos, siyempre, nag-react tayo. Nag-react ang mamamayang Pilipino. Sabi, naku, papatayin si Bongbong Marcos. Muli na naman pagbabanta ito sa ating Pangulo. Nag-react si Baste. Sabi ni Baste Duterte, ano ba sabi niya? They always take it out of context daw mga kababayan. Ngayon, mapapaisip na po tayo. Kung mali, yung iniisip natin na pagtsugi, pagputol ng ulo na naman kay Presidente Marcos, yung iniisip nila, ano pong ulo iyon? Mga kababayan, dalawa lang naman po ang ulo. Di ba? Kung salitang kalye po, alam nyo na kung anong ulo yung iniisip po natin. Di ba? Ulo sa taas, ulo sa baba. Kay Harry Roque naman, mga kababayan, mahilig magpa-topless kasi. MJ, GM. Shoutouts. Mahilig magpa-topless. Sabi nga, napaganon daw. Umpisa na natin to. Si Roque, ulo ng manok. Ano ang gagawin niya sa ulo ng Pangulo? Baka isusubo. Hindi ko alam. Bahala na kayo umisip kung ano gagawin nila doon sa ulo ng presidente. Bagay, nung bata-bata po ang Pangulo, matikas po, mga kababayan. Matipuno po ang ating presidente. Baka mamaya, medyo nalaladlad ng konti dahil nagwagwapuan sa ating presidente, mga kababayan. Okay, umpisahan na natin to. Sabi sa komento ni Madam Bruja, ano daw po ang purpose ni Humbading? Ang putik na yun. Ito yung si Roque. Naalala niyo po ba, mga kababayan? Nung nandoon sa Daheg, alaga, shout out, Tommy ng Cereza Force, no? Naalala niyo ba si Roque, mga boss chief amo, sir? Nung nasa labas siya, nung Daheg,
Ay nako mga kababayan, mga boss chief sir, pati po pagkain, nakikipag-away na po. Humba na lang po mga kababayan. Pinag-aawayan pa nila doon sa dahig, mga boss chief sir. Bagay, maiintindihan mo talaga si Roque eh. Sabihin mo nang meron siyang 3 milyon nung una, tapos biglang naging 56 o 65 million yung pera niya sa bangko. Ako naniniwala po ako mauubos din po yun sa estilo ng ginagawa ni Harry Roque. Siyempre hindi naman po pwedeng magtrabaho yan sa ibang bansa, mga kababayan. 'Di ba? Hindi naman po pwede yan kagaya ng ibang mga Pilipino na suma-sideline kasi mamumukaan, mapipicture, malilitratuhan agad si Roque. Talagang mauubos po yung katas niyan, yung pera niyan mga boss chief sir. Kahit sabihin mo pang ilang milyon ho iyon. Eh kung sa Pilipinas, malamang ano pa yan, tatagal pa po yan. 'Di ba? Serenity Medina. Kung sa Pilipinas, so baka ano pa yan, umabot pa ng ilang mga taon yan. Pero kapag ka umpisa mo na yung ginagastos sa labas ng bansa po, times magkano? 60? Times 70 na? Ibang klase na ho yun, mga kababayan. Kayang-kaya ubusin yung 65 million. Kaya ho siguro yung Harry Roque, mga bossing, nagkakasya na lang doon sa, kailangan pahabain ko yung PC ko. No? Kailangan makichicha lang ako doon sa mga DDS. Kaya yun yung nakikita natin na nakikipag-away. Ngayon, ang nakita daw po dito ni Madam Bruja, mga bossing, ay ano ang purpose ni Humbading? Bakit nagkunyari siyang widower? Ayan widow. Ibig sabihin balo, mga kababayan. Ibig sabihin, pumanaw ang asawa. No? Ngayon, pag binasa mo ho yung karuktong, mga bossing, para pakasalan ng isang biyena, kapag kaganyan, Vienna sausage. kaya pala may nag-comment dyan ng Vienna sausage, ano? Sabi ni Ronald Dizon, palapit ang paghimas sa tubo sa rehas ni Harry Roque. Tingin ko, ganyan na nga po. Sana maramdaman na ho natin yung sinasabi ni John Vic Remulla na malapit na si Roque. Kasi ito, kagaya niyan, pinres ko ni Remulla, ni John Vic Remulla, si Harry Roque. Siguro mga 3 o 4 na linggo na makalipas. Di ba ho, mga kababayan? Tapos hanggang ngayon wala pa din, nandoon pa din. Na ngayon, mukhang magpapakasal, manggogoyo, mangi-scam. Kapag ko ginawa yan ni Harry Roque, mga boss chief sir, pang-i-scam po talaga ang tawag doon. Para pakasalan ng isang Vienna sausage. Nako po. Sandali. Una, bago ko i-vlog ito, ang iniisip ko, mga kababayan, babae, no? Tapos na-realize ko na, may kaduktong pala yung Vienna. Akala ko, taga Vienna. May kaduktong pala, Vienna sausage. Ibig sabihin, para lang sa aking interpretasyon at nakikita ko diyan po sa ipinost, mga boss chief sir, ay lalaki. No? Para pakasalan ng isang Vienna sausage. Kung tatawagin mo ang isang babae na Vienna sausage, parang hindi naman po bagay, mga kababayan. No, sabi ni Abaman, yes, pwede badingan. grabe ka. Pwede. Pwede same-sex marriage mga kababayan, diyan sa ibang bansa. So, dako po. Ano kaya itong pinaplano ni Harry Roque? Kasi ito mga bossing, kung dadako tayo doon sa ipinakitang Facebook page, ayan nakasulat, the official Facebook page of Attorney Harry Roque. Harry Roque, may blue check pa ho, mga kababayan. 2.5 million followers. Andali, nauuna yung tawa ko doon sa mga comment ninyo hinayo pa kayo, sabi ni Sir Ronald Dizon, mag-arnisan silang dalawa. Paano? Kung kay Roque, kung yung kay Roque, galigo ng sardinas. Tapos yung doon sa lalaki, Vienna sausage. Hindi. Pero tingin ko, baliktad.
Ang tingin ko ho dyan, mga kababayan, malamang sa alamang po, malamang, posible, yung kay Roque, ang Vienna sausage. No, malamang yung kay Harry Roque, ang pwedeng Vienna sausage. Tapos, yung kung sino man, yung Poncio Pilato na iiskabin ni Roque, mga kababayan, para pakasalan, yun ang jumbo hotdog. Baka yun po yung galigo. Oh, 'di ba? Yung galigo, galigo ang sukat. Ligo, alam niyo po yung ligo. Oh, yung mga OFW at yung mga matagal na sa ibang bansa, baka hindi nyo na alam. Ligo sardines, ano po, yung yung taba nung lata nun. Ganyan, no, mga kababayan. Ganyan. Kapag kami numuestra ko, kapag yung ipinapakita ko yung sukat, si Ma'am Alaga, medyo napapa-comment, napapabati kay Lamang Bidji Badjola at Aurelia Adena. Oh, tsaka kay Ma'am Aba man. Kapag kay Ma'am Aba, talagang literal kapag yung ang usapan, Roque, talong, tsaka yung mga okra, biglang sumusulpot po eh. Oh, oo naman, lahat ng laman ng totoy niya. Diyos ko. Ay, ako. Sorry ha. Iinom muna ako. Hindi ko kayo kinakaya. Ako yung vlogger dito, no? Ako ho yung vlogger. Ako yung nag-i-entertain sa inyo at ako yung nandirito. No? Pero mas nai-entertain nyo ako doon sa inyong mga komento eh. O, tingnan mo yung kay Ma'am Aba. Ang sabi, oo naman, oo naman. Lahat ng laman ng totoy niya nasa chat niya. Kaya natawag na Vienna sausage, si Roque. Meron pa ako ditong isang nakita, bandang taas. Oh, tingnan nyo, biruin nyo, pati kayo, sarili ninyo, napapansin nyo, active na active kayo kapag ka mga pututoy, kapag ka yung mga talong at okra ang mga pinag-uusapan. Di ba, Ma'am Becky Carriero? Oh, ngayon, eto ho, mga bossing. Harry Roque, 2.5 million followers, 191 ang pinapollow. Baka kasama dito sa pinapollow ni Harry Roque si sino ba yun? Yung pinipilit niyang pagpatopless. Tingnan natin, si Ronil Yang. Tingnan natin kung mapapatopless natin si Ronil Yang. Baka kasama dyan sa 191 na finalo ni Roque. Ako ho, mga kababayan, no? Gaupo. Sabi ni Tedeus Ebios, Tedeus Sebio, yan, basta, 653, gaupo, Diyos ko naman po. Kung yun yung mapapakasalan o papangasawahin ni Roque, putrages na yan. Baka yan, hindi na makaramdam na lumalabas na sa wet poo, yung kanyang, yung dumi. Diba? Pasintabi po ha sa mga mga nag-aalmusal ho, mga kababayan. Kung gaupo, busal-salho yung busal-salho yung puwet yan. Diba? Malamang po, parang nakaganon po yung parang yung sasara ang bulaklak. Hindi, wala nang sasara ang bulaklak. No? Bubuka ang bulaklak, bubuka ang bulaklak. Nakabuka na ho lagi, mga kababayan. Kung gaupo, ang laki ha. Tama na, mamaya na. Sandali lang, Hindi pa natin nababasa Tapos na akong nag-dinner, sabi ni Ma'am Becky Carriero. Mabuti naman po, Ma'am Bidji Badjola. Ngayon, eto na. Alang ya siya, pero okay, kung kailan tumandak, ang dami-dami pakulo. Kung totoo man ho ito, ha? Game. Sabi ni Ma'am Maritel T, pasaway ka host, muntik ko nang mabuga ang kape ko. Nako, basta siguraduhin nyo lang po, walang nasa harap ninyo ha. Mahirap na, mabugahan nyo. Game! Official Facebook page ni Attorney Harry Roque, nakalagay dito. Kasi ako, hindi nyo ako pwedeng sabihin na kasama ako dito sa 191 na ipinafollow ni Harry Roque. Hindi. Bakit? Hindi ko nga makita na yung kanyang Facebook page No? Baka binlock na din ho ako nitong si Harry Roque, mga kababayan. Game! Harry Roque, 2.5 million followers. Public figure, followed by Pubri. Ito daw ho, binilugan pa, mga kababayan. Personal details, di ba ho ganyan, mga bossing chipamo, sir?
mauuna, nakasulat diyan, personal details, no? Ang nakasulat diyan ay married. Tapos yung asawa mo nakatag diyan kung itatag mo, kung iaano mo, kung isasama mo. Nakatag ho diyan, di ho ba mga kababayan? Oh. Ngayon, binilugan nila widowed. Ano po ang ibig sabihin ng widowed, mga kababayan? Pumanaw. Yung kabiyak sa buhay. Di po ba? Ganyan yan eh. Kung medyo magulo naman po ang relasyon nila, hindi magkaintindihan, ano po ang isusulat diyan o ano po ang ilalagay diyan? Complicated po, mga kababayan. Meron din, separated naman din, no? Pero dito, inilagay widowed. Oh, kung sino man yung mga nakakakita at nakapapanood o nasusubaybayin pa rin si Harry Roque, mga bossing, siyempre, ano iisipin niyan? Naku po, baka mamaya pumunta pa doon sa mismong page ni Harry Roque at mag-condolence kay Harry Roque. Ano kaya ang totoo dito? Ano ang plano at ano ang iniisip ni Harry Roque, mga kababayan? Bakit biglang nag-widow ito? Sabi ni Popot, buen biyahe, lalaki gusto niya. Tingin nyo, Tingin nyo, accurate itong sinasabi nitong si Madam Bruja na Vienna sausage daw po o para daw po magpakasal sa isang Vienna sausage, mga boss Chief Amo, sir? Tingin ko, base doon sa mga kilos, galaw, at doon sa mga mahilig na mga kasama ni Harry Roque, kagaya nila supranatural, di ba? Matipuno yun, pero ewan ko, ayan na natin si supranatural, mga kababayan, nananahimik na ang kanyang buhay. Pero yung mga makikita mo, biglang maririnig natin, tignan natin kung mapapataples natin si Ronil Yang. Kayo, ano iisipin nyo? Tama o may punto itong iniisip na magpapakasal sa Vienna sausage itong si Roque? Kasi po, kung hindi nyo alam, para dun sa mga ngayon lang ho nakarinig ng balita kay Harry Roque, ay wanted po sa Pilipinas. Ano po? Wanted sa Pilipinas, at meron tayong mga naririnig po, mga kababayan, na yun nga daw po na si Roque ay malapit nang iuwi sa Pilipinas. Pero kung ako kay Roque, tingin ko mas magugustuhan niya sa Pilipinas eh. Sa Pilipinas, lahat nakatopless na. 'Di ba? Hindi na siya mahihirapan magsabi na tingnan natin kung mapapatopless niya. Lahat ho ng preso, karamihan ng preso doon sa oblo ng Pilipinas, mga bossing, topless na po. Di po ba, mga kababayan? Kunyari, tabi-tabi silang matulog. Ganyan, no? Siyempre, preso ho, mga kababayan eh. Alam niyo naman po sa atin, siksikan yung kulungan, di ba? Siksikan, mga bossing. Nakaganyan. No? Mapatalikod si Roque. Tumalikod, tumagilid, gumanon, lalaki kaharap niya. Tumagilid sa kabila, lalaki kaharap niya. Iuuslo na lang ho ng konti yung yung short. Di ba? Tingin ko naman po, mga boss Chief Amo, sir, kung sino man ang makatabi ni Harry Roque sa loob ng kulungan sa Pilipinas, magiging masaya pa din po. Bakit? Amoy stateside si Roque. Amoy stateside do, mga kababayan. Biruin mo, ilang taon na nagtago yan sa malamig na lugar. Tapos maputi pa ho yan. Di ba? Pag medyo tagilid nun, kung sino man yung katabi niya, ay putragis na yan. Masaya yung gaganunan niya ng wet packs, no? Ang masaya naman din, tingin ko, si Harry Roque, mga kababayan. Tulog na, Kunyari, medyo, sabi ni May, babayaran niya ng malaki yung papayag magpakasal sa kanya. Ang habol niya lang ay mass citizen siya. Dapat bantayan iyan. Tingin ko din po, ganun. No? Pero sabi ko nga, ito yung inaano ko. Ito yung sinasabi ko ho, mga kababayan, na
mas magiging masaya si Harry Roque sa oblo ng Pilipinas po. Bakit po, mga bossing? Dito wala ng pahirapan. Kapag kadyaan, pag sa ibang bansa po, mahihirapan pa siya. Tapos nasa malamig na bansa siya. 'Di ba? Sabi ni Cesar de los Reyes, tinatapik-tapik pa yung wet food. Na-imagine ko yung yung sinasabi mo. Hindi, tsaka magiging buhay prinsesa si Roque doon sa Pilipinas. Oo. Kasi 'di ba sabi ng mga preso, doon sa loob, nako, may mga inaasawa diyan. Kaya nga daw po yung mga bakla daw po sa loob ng oblo, mga kababayan, naku, pinag-aagawan daw po. Talagang kung sa labas, yung mga bakla magbabayad 150, yung hindi ko naman nilalahat yung mga Becky magbabayad, ganito. Sa oblo, hindi po. Sila ang pinag-aagawan. Di ba? Sabi ni Vlog Niculots, Katapwan, baha sa Taguig, grabe, Bayani Road, umaapaw na, di daan sa Nicolas Gate, 3, sobra traffic na doon, baha. Ay mamaya po, dadakuin natin si Alan Peter Cayetano. Isa pa din ho yan. Hindi! Kayo naman dyan. Hindi ibig kong sabihin na bakla si Cayetano. Hindi ko ibig sabihin na mahilig sa Vienna sausage si Cayetano. Isa pa din ho yan, sabi ko, namumuro na pwedeng makulong sa Pilipinas po. Kayo naman kung ano-ano ang iniisip nyo agad. No? Porket ba maulan dyan sa Pilipinas, Mr. Ed Angeles? Mainit yung mga katawan ninyo? Uulitin ko. Sabi, anong prinsesa? Baka yari yan kay Mayor? Malamang ho. No, ano talaga? Hindi, tantingin ko dyan, kung totoo man ho ito, na si Harry Roque ay pinalitan niya ito, baka gusto makagoyo ng taga Vienna para pakasalan siya. Ang nakikita ko hong dahilan, mga bossing, para po, para mailusot niya yung sarili niya. Kasi alam naman ho natin na konting panahon na lang po ito, mga kababayan, uuwi na po ito sa Pilipinas. Base nga po kay John Vic Remulla, ano ang sabi niya? Deny na yata, kung di ako nagkakamali, wala na, talagang nakikipag-cooperate na sila para iuwi itong si Roque. Di po ba? So ngayon, kailangan ng solusyon. Siguro kinausap kung totoo man ito, kasi wala naman ako napapabalita na si Myla Roque, yung kanyang asawa, ay pumanaw na po No? Siguro kinausap yung kanyang asawa na si Myla Roque. Myla, my loves. Wala na, mukhang mahihirapan ako. Tapos makikita mo, yung supporter ni BP Sara, pakunti na lang ng pakunti. No, tingnan. Eto mapapansin nyo po, yung mga DDS na yan, napakonti ng pakonti. Miski po dito sa ating channel. Biruin mo, 900 na tayo, mga kababayan. No? 900 tayo, pero 325 lang yung like. Aba, nakakalimutan nung iba na mag-like. Hindi, 900 na tayo. Pero hanggang ngayon, wala akong nakikita ng sumisigaw po ng suled. Wala pa akong nakikita na naggaganon ng makamao tapos may heart na kulay green. Dati, ang dami nun. Kapag sinabi ko, pag sinabi ko, ganito si Duterte, malapit na yan. Anak ko, mahuhuli na si sasabihin yan. No? Meron pa akong naalala. Sabi ko, yung mga magnetic lifter, sabi nung mga aso, sabi nung mga x-ray machine, etc., may lamang ipinagbabawal na gamot. Tapos biglang, sabi ni Duterte, wala daw laman ay pinagbabawal na gamot. No? Sabi ko, ganun ang gusto natin Yung talaga tinatarantado tayo ng harap-harap. Sabi nung mga DDS, basta, sulid pa din kami. Basta, Duterte pa din kami. Pag tinanong mo, ano ang nagawa ng mga Duterte? Ano ang tingin nyo dahilan kung bakit Duterte pa din? Magaling sila. Madami na silang nagawa. Sabay ibubuntot niya ng mga yan. Sasabihin niya, kasi nakakalabas kami ng gabi nung panahon ni Duterte. Bakit ngayon ba hindi kayo nakakalabas ng gabi? Diba? Sabi ni Forever Bet de Jesus, unti-unti nang nagigising
ang mga didilis daw ho. Totoo. Kasi naman, biruin mo, kung ano-ano ng panloloko ang sinasabi sa kanila. Iuuwi na si dating Pangulong Duterte, hanggang ngayon wala pa din po. Oh, mauuna pang iuwi si Harry Roque. Dito po, mga kababayan. Dahil tingin ko, kung talagang nagpalit ito, siguro kinausap yung asawa. Oh, Myla, wala na eh. Paubos na yung tsansa na ako ay makalabas. No, paubos yung tsansa na ako ay makalaya pa. Ganito na lang. Para makapag-stay ako dito, siguro sabihin, no? Para makapag-stay ako dito, makipag-relasyon na ako, makipag-asawa ako. Huwag kang mag-alala, lalaki. Huwag kang mag-alala, lalaki. No? Kasi pwede dito yung same-sex marriage para hindi mo isipin na nambababae ako. Ito po ina-analyze lang natin yung posible pong sabihin ni Harry Roque para mapapayag yung misis niya. Di ba? Huwag kang mag-alala, lalaki yung aasawahin ko dito. At pagkatapos ng kasal, lipat na kayong lahat dito kung nasaan ako, sa Vienna. O, di ba? Pwede. Kaya siguro, ito, mga kababayan, yung unang yugto o yung unang hakbang po, mga bossing, ng series ni Roque para makapag-asawa doon sa Vienna. No? Kaso ho, mga bossing, siyempre, sisiya sa atin na alamin po iyan. Lalo po si Harry Roque, mga kababayan, malaking pangalan po sa Pilipinas siya. Ikaw ba naman ang maging pangunahin diyan sa mga pogo at katarantaduhan sa Pilipinas, di ba? Sabi ni Blackbird, bakit ngayon, Boss Mark, alang nangyayari na ganoon, alang EJK, at di gaano ang ipinagbabawal na gamot, kung mayroon man, maliliit lang. So, ibig sabihin, nagbago. Ay salute PBBM. Iba kayo mamuno. O, di ba? Totoo. Tsaka kung pagbabasihan po at pagkukumparahin yung dalawang pamumuno po ng gobyerno ni Duterte at gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, yun doon po mga piso-piso lang po eh. Di ba? Yung doon po mga piso-piso lang po yung mga nahuhuli doon, mga kababayan. Pero dito kay Pangulong Bongbong Marcos, balikan nyo yung 2024, balikan nyo yung 2025, makikita nyo po, billion-billion po yung mga naaaresto at nakukuha po na mga ipinagbabawal na gamot. Sabi ni Cesar de los Reyes, pwede mangyari yun, Boss Mark, isang magandang katwiran nyo sa asawa. Oo. No, simple lang. Myla, wala na talaga. Tingnan mo, rally pa ng rally yung mga DDS. Wala na sumasama. So ngayon, wala na ako. Tapos eto, napapabalita pa dyan sa Pilipinas na malapit na ako iuwi. Ayaw naman nating mag-ending sa nasa oblo ako. Tapos dinadalaw-dalaw nyo lang ako. Diba ganon mga kababayan, Ma'am Dalibabe Castro? Tapos, mag-aasawa na lang ako dito. May nakausap ako, kunyari, ganyan. May nakausap ako, ganyan. No, magpapabayad, papakasal kami, same-sex marriage. At least, hindi ako ng babae. Walang mangyayari sa amin kasi parehas kami lalaki. O, ganyan. Ganyan, di ba? O. Tapos, kapag kasal na, lipat kayong lahat dito sa Vienna. Ayari na. O. Para malusutan po, mga boss Chipamo, sir, yung kaso ni Roque sa Pilipinas. Mga kababayan, bakit ganito yung mga DDS? No? Sino sa tingin ninyo? Ayan Ito si Harry Roque.